siya Dapat masigit nga, tayo. puntahan natin minsan sa Tipila Oo. tayo. Minsan doon tayo pag may tao dito. Oh, yun. Eh, kaya lang paano si, Si, ano lang, si babalik Gina tayo. lang na yun. Sige, pwede rin yung i-schedule natin. Schedule Ikaw natin. ang magsabi doon Sasabihin mo sa na kanya. magkakaroon tayo doon ng ano. Sabi ko kay Rene. talaga sa kanya. Pero sa next week na, Oh, Sabado-Linggo, nasa tapos chat-chat kita camp pag kami. pumayag. Nasa Atong- iba Sambales atong- kami Sabado-Linggo. Uy, sa balis ka Pray rin. for us. Kayo mga taga-church. Hindi, kami lang dalawa ni Pastor. Okay. Diyan. Buong Gulod, kasama namin youth, mga youth Mga na naka-affiliate sa barangay. Ayan. Sige, tayo ay tapos ng mag-worship, song at manalangin. Tayo ngayon ay sa testimony. So, syempre, ingan muna natin ang testimony si Sister Jay. Alam kong masakit pa sa iyo yun, pero ganun talaga yung Umpisa. at saka Okay na rin yung nangyari kay mama. tsaka maganda yung kanyang pag-alis. Yes. Hindi masakit sa atin. Mm. Kasi unang-una, wala siyang malubang karamdaman. Hindi tayo yung nasukol yung ating budget para lang umastos ng malaki. Hindi rin siya nahirapan. Diba? Hindi siya nahirapan. So, kumbaga, isang favor yun galing sa Lord. Isang favor yun sa ating mga Kristiyano. Yung lalo na yung ganun masakit sa atin kasi nawala sa atin yung mahal natin sa buhay. Pero, tayo rin naman darating yung oras natin. May kanya-kanya nga lang tayong due date at pag-alis dito sa mundong ito. Pero ang kagandahan doon, siya naman ay napatanggap na, di ba? So napatanggap na siya, nandun na siya sa piling ng Panginoon Jesus. So yun ang natin. So sige, siguro mga happy moments na lang, huwag na yung sad. Mamimiss ko sa mama ko. Oo, yun. Galante. Talaga? Yes. Wow, sana all. Galante sa mga kapatid. So, yun. Pero sa anak, kuripot. Sabay ganun, akala ko sa apo eh. Kasi sa anak, binibigyan niya matuto. Oo, tama yun. Oh, yun. Tama na. Tapos pangalawa, tumayo ka sa sarili para hindi ka umasa sa iba. Yun ang nagustuhan ko sa magulang Very ko. good. Kaya hanggang mamatay siya, ako inaalala. Kasi ako bunso. Ikaw Sabi daw ng nanay ko, yung bunso ko, lahat ng pera ko sa kanya. Eh ngayon naman, iniwan sa akin, binigay ko naman sa kapatid ko. Kasi siya nag-alaga, pero kahit hindi alagain, siya nagbantay. Ngayon, yung bahay ko, siya nakatira. Yung bahay nilang, ang nakatira, yung binata niya. Kaya nagpapasalamat ako kay Bayaw, sa mga pamangkin kong hanggang ngayon nagpapakasaya. Dahil may handaan pa rin sa bahay niya, birthday ng isang pamangkin ko. Okay. Yun ang pasalamat ko na sabi ko, laging silipin yung ate ko kasi nasa, ano na sa 66. 66 Oh, na yung rin. bayaw ko, 69. Eh, balik kami tatlo na lang. Yung isa, inadapt ng lolo ko mula pagkabata. Nakilala nung namin siya nung namatay yung lolo ko. Talaga? Yung pumunta dito, yung bisita ko. Yung mo yun. Taba yun. Ano, matagal na siyang namatay. Matagal na siyang wala, no? 42 years old siya kinuha namin doon. Hindi rin siya nagpaalaga, isang linggo lang. Alam mo yun ang kilala ko. Kaysa Yun ang sa'yo. kilala ng mga taga-ate. Oo. Kambal na isa. Oo, Kamalang yun ang tama nila. Yun ang kakilala. Matagal nagtinda Siya sa hindi, Kaymanay, 33 years. namukhaan ko lang siya, pero yung isa, yun yung Yun. madalas Kamukha. namin kausap Yun ni yung nandun sa Mama. palengke. Kamukha Kamukha din din sa niya. palengke. Oh, Tsaka yun ang kilala ni Mama. Yun. Kilala ni Mama yun. Kamukha mo, Jin. Kamukha. Kambal nga eh. Kamukha niya. Kunin mo Nakilala ko niya. sa kanya. May Kunin mo kambal na. kanya. Pagkakaiba lang ng konti. Mataba siya. Ay, isa doon. Maliit siya, akong malaki. Malaki ito. Kaya umiyak lang daw ang katawan. Kaya kamukha niya. Pinagbiyak na tibi. Kambal nga eh. So, yun po rin ang Panginoon, Yes, no? amen. Sa buhay niya. At yun nga, hindi natin maiwasan yun. Tsaka nakakatawa sa kanya, namatay siya. Pinatulog niya yung ate ko. Sabi doon sa ate ko, pagkain ng tubig. Tulog na tayo ha. So, sabi ng ate ko, may kailangan ka pa. Hindi, tutulog na tayo. Yun, hindi nakakatawa. Talagang tayo, no? Oo. Siya talagang natulog na siya ng tulog. Ganun din sa papa ko. Talaga. Yun naman sa papa ko, umabot ng 10 years. Kung wala kaming ari-ari, lulubog kami. Mabuti na lang, nakaraos kami, may fish pan kami, may tali mo ng palay. Marami kami,
At saka nanay ko madiskarte sa negosyo. Mm. Yun yung nakaano sa akin. Nagkasakit ba yun? Stroke yung 10 years. Stroke. Pero sa mama ko naman hindi. Oo. Sa tiyan naman sa 10 akin. years. Ano yun, bedridden? O? Bedridden yun, 10 years. talaga? Oo. Ano siya, 4 sila magkakapatid. Lumaki yung mga itlog sa pespa. Pero yun, wala sakit sa puso. Lahat ng ospital, dinala siya dito, wala. Inuwi na lang ng lubang. Sipag Kaya yun. lang, Sipag. bedridden. Oo. Mm. Naapektuhan yung kanyang utak. Mm. Ayun, sige. Sister Rosa, Thank you mo sa loob na isang linggo. Ang ititingin ko sa loob ng isang linggo. Hindi, ang thank you mo sa Lord. Parang, Ang ititingin ko sa kanya, binigyan pa niya ako ng masiglang, Yes. ano, amen. kahit ako may nararamdaman sa araw-araw na ipinag-pray ko sa kanya na ipalayo pa niya ako sa mga, ano, Ayan, kitang-kita. lalo na yung mga anak ko. May anak ako na isang buwan na nakakuha na ng nakaloan na, hindi pa rin nakakaalis. Manugan. Manugang. Ngayon, papunta ng ibang bansa. upo. Barko. Ngayon, hindi pa rin nakakasakay. Umuwi, tumawag na naman kahapon. Kailangan daw ng 10K para matapalan yung sabi. Aywan ko kung ano yun. Ano naman ako ibibigay na ganun kalaki kung bibiglayin man nila ako. Kaya naghingi ako sa kanila ng pasensya ng mga anak. Kung maliit lang yan, kaya ko. Pero pag ganyan, subukan muna ni Johnny sa ibaw na muna sa akin. Baka sakaling makakuha. Hintayin natin, baka mamaya. Kaya yung mga delay na gano'n. Dumarating mo yun. Meron Ginagawa mga- niyo. Ginagamit ano ang yun, tao. Saka hindi- alam pero naman baka nila na- natin, baka ang ano doon hindi pa yun yung time. Or merong dahilan kung bakit. Saka alam naman nila na pagdating talaga sa kanila, hindi ako talaga madami. Oo. Madali akong makagawa ng kung sa amin, madali akong dumiskarte. Ay dito, wala man ako dito ibang lalapitan, wala naman ako dito kakilala. Sabi niya, subukan ko daw sabi ko, subukan mo kay Ate Bibi mo. Sabi niya, ma, ayaw ko kasi makakabalik yung pera, 1 buwan pa, pag nakaalis na siya. Oo, Bakit naubos ang pera nag-loan ng 40? hindi ko nga alam. Kaya sabi ko, pasensya na talaga anak. Subukan mo na igami dyan sa ano. Kasi talagang wala akong, kung kaunti lang yan, kayang-kaya kong Pang ilang i-discount. alis niya na ba yan? Marami na ano na po yan, hindi ko po alam kung pang ilang alis na niya yan. Ngayon nga lang po natagalan gawa sa, nagsama nga po sila nung anak ko, nanganak, Maraming Ay, gastos. baka ayaw ka ko naman muna eh. o na talagang walang-wala po sila. Kaya puro si mama hanggang sa umuwi ako, nasisarayan yung anak, si mama pa rin. Ganun talaga hindi natatapos yung obligasyon ng magulang. Kaya sabi Pero ba dapat nila, sana, dapat matuto. sabi nila pag matalaki na daw ang anak mo, ang nanay, Ang ano bibigyan. na, Yun ang Alwan na. alwan na. Ginawa na. Pero balik po ako sa uno. Pag naririnig ko yung mga, ewan ko po siguro, ganyan talaga siguro ang magulang. Marinig ko lang na wala silang ganito. Parang ang katawan ko, gusto kong dubli-dublihin ko sana ako gusto kong para ba makakuha ako, maibigay ko sa kanila yung gusto kong... Pero dapat hindi ganun Sometimes ang rason, paliwanagan no? mo rin sila. Kaya nga nagagalit po sa Sabi akin. ko Ate Rosa sa Tama kanya, rin po yung bunso ko nandyan sa... kailangan matuto. Paliwanagan mo rin Kahit sila. daw sila, kaya sabi ng bunso, kahit ako may pera ma, wala akong pera. Pero ikaw ma, hindi mo masabi yun sa kanila. Talaga. Anong yun ito na? Kasi sabi ko sa Kinukulit ko kanya, ito, pautahan mo ang ano, Jean. hindi matututo yan, hanggat nandiyan ka. Paano kung wala ka na? O ngayon, Ayun hindi nga. pa natawag sa akin. Kagabi tumawag. Yun lang ang problema. Ngayon, Kailangan masanay silang wala ka. Ganun Sabi, lang at pag dahil sabi ko ko sa wala, Matuto sila Oo. kasi may pamilya na eh. Oo. Kaya yun ang Sabi Ganun ang ginawa ng nanay alam ko sa naman mga ninyo, kapatid ko. alam naman ninyo ako pag meron. Hindi talaga ako mapawa. Sabi mapatay, hindi, mapabukas-bukas. Bigay agad ako niyan. Kasi, ewan ko ba, iba ganun ang nararamdaman ko pagdating Anak mo sa siya. mga anak. Anak mo sila. Hindi ko kayang pagdamutan. Eh, paano pang nagkasakit Pero ka na? sometimes, disiplina rin. Disiplina dapat eh. Pero tama din Pero yun. po yung bunso ko yan ang tinuturo sa akin. Minsan tama din yun na bigyan mo ng Pag pinagsasabihan kita mama, nagagalit ka sa akin. Pero ikaw kasi ma, ubos-ubos biyaya ka, di mo iniisip Yun, kung bukas oo. may dudukutin ka. Oo, Eh, paano yun ang pala mama mahirap. kung ikaw na ang walang pambiling ganito?
Tama. Iiyak-iyak ka na naman sa akin. Sabi ng bunso ko, ay Diyos ko, tama na yan anak. Nagkaroon na lang ako natigil. May tama yun, may point Ah, yun. may point Kaya yun. paminsan-minsan, give them advice. Oo. Ayaw ko baga po nang matawag sila sa akin pagdating sa mga ganyan problema. Ako baga po ang halos hindi makatulog ng ay isip Panginoon ko. Tulungan mo Bigyan naman mo sila po ng ako. advice doon. Ano ba dapat kong gawin sa kanila para ganito ganyan? Sa kanila kasi ubus-ubus eh. Kumbaga, kasi pag hindi Kasi disiplina, naisip nila na May nanay. tatakbuhan. Oo. Hindi ko lang sa kanila masabi na ako nani, laging walang pera. Kaya paminsan-minsan din, kailangan mo din silang sabihan. Oo. Tsaka ipon ka rin sa sarili mo. Sabihan mo na din sila. Okay Kaya po? yan lang po ang inaano ko sa kanya. Sana gabayan pa niya ako na kung paano kung matulungan yung mga Ano sa anak ko. buhay. Tsaka Malayo wisdom sa- din kung paano mo sila, yung tipong... Ayaw ko naman po kasi magsalita pagdating sa Ano? mga anak ko. Ay, hindi ka naman Ayaw ko po magsasalita na magtampo. makakasakit Ayaw sa ko po kanila. Ay, hindi sila matututo. Basta kailangan Ano? turuan mo lang sila. Oh. Oo, turuan mo leksyon. Sinabi ko sa kanila, pasensya na kayo mga anak. Pag ganyan kalaki, hindi ko alam kung saan ako. Mabuti po nandiyan ako sa atin. Madali lang yan. Kaya-kaya ko yan. Wala ako sa bahay. Nandito ako sa malayo. Pasensya na. Sige. Sa akin naman sa kalakasan ko, lagi ako nagpapasalamat sa Lord na kahit na medyo ubuhin ng konti. Hindi, yun lang ang aking mga May October ara mag-ano na ako. Magulo na ako. At saka yung kalakasan ko sa Panginoon, hindi nawawala. Patuloy pa rin ako sa paglilingkod ko sa Kanya. Habang pagtanda ko na, sana abutin pa ako ng 80, 70. Maglilingkod pa rin ako hanggat kaya ko. Eh, Yung reward. telepono mo, Sa Eugene. kung talagang gandulan tayo, di ba? Sabi nga, kung gandong ka lang, kahit na sabihin mo pang mabubuhay ka ng ganito kahaba, kung gandong ka lang. Healthy ka, healthy ka. Oo, pero pinagpapasalamat ko yung nagiging healthy ako, tsaka Oo. wala akong problema sa mga anak ko, Mm. sa problema sa kanila, praise the Lord naman Ano ako. ba yan lahat ng may pamilya? Ganun. Ay, yung dalawa, isa lang. Yung dalaga ko nasa tatay niya. Yung aking panganay na isa lang sila. Pero isang bahay lang sila. Yung lote ko yun, Sister Ara. Nakatanggap si husband sa DNR. At saka si tutoy ko, yung panganay, may pera siya, ng konti na ipon. Pinagsama nila. Nagtayo na sila ng bahay hanggang 3rd floor. Yun, awa ng Diyos. Ang ganda naman yung bahay. Umuwi rin naman ako minsan. Ay, Pero, mas madalas na nandito ako kasi nga yung Nandiyan pagbibigay na ko ako sa sa Panginoon, mga ayaw ko mawala. Yun lang, thank you ko sa Lord. Sa lahat ng Bukas pa. Ayan, salamat sa Panginoon, no? Sa hapong ito, salamat sa mga patutuo niyo po at pasasalamat sa Panginoon. Tayo po ngayon ay nasa lesson 13 na. So, basahin ko muna yung paunang salita. Sabi rito, ang pamagat nito, kaya mo yan. Ayan, sakto-sakto, no? Mula sa ordinaryong bakal ay hindi raw ay maaaring gumawa ng iba't ibang kagamitan na nakakasangkapan. Paano? Sa pamamagitan ng pagpapalambot ng bakal sa nagbabagang apoy. Matyagang pinupukpok, isinsasalang at paulit-ulit na hinuhubog sa pamamagitan ng apoy at palo. Ang ordinaryong bakal ay nagiging isang obra maestra ng malikhaing kamay. Ang ibang mga gamit na hinubog sa ganitong proseso ay nabibigyang tibay sa pamamagitan ng maayos na pagtitimpla ng init at lamig at pagsusubo. Ang paglagong Kristiyano ay nihahambing sa ganitong paraan. Hanggat hindi pa tayo umaayon sa nais na paghubog sa atin ng Diyos, makakaranas pa tayo ng mga pagsubok na hahamon sa ating katyagaan at katatagan. Sa paanong paraan magiging kalakasan ang mga masasakit na pagsubok? Kung ikaw ay napaloob sa iba't ibang uri ng pagsubok, paano mo ito haharapin? So, sige po, basahin natin ang Santiago chapter 5 verse 7 to 12. Sige, kaya. Basa ko na. Dito sa ano ko. James 5 verse 7. Magtiis nga kayo, mga kapatid, hanggang sa pagparito ng Panginoon. Narito, inaasahan ng magsasaka ang mahalagang bunga ng lupa na may pagtitiis hanggang sa katanggapin ang ulang maaga at huli. 8.
Magtiis din naman kayo, pagtibayin ninyo ang inyong mga puso, sapagkat ang pagparito ng Panginoon ay malapit na. Huwag kayong mga pusa, mga pasalaan, mga kapatid, laban sa isa't isa, upang kayo huwag mahatulan. Narito ang hukom ay nakatayo sa harapan ng mga pinto. 10. Kunan ninyong halimbawa ng pagbabata at pagtitiis ang mga kapatid, ang mga propeta na mga nagsipagsalita sa pangalan ng Panginoon. 11. Narito, tinatawag nating mapapalad ang mga tiis. Inyong nabalitaan ang pagtitiis ni Job. O nga, ito rin. At inyong nakita ang pinangyari ng Panginoon, kung gaano ang lubos na pagkahabag at ang pagkamaawain ng Panginoon. Sa 12. Ngunit higit sa lahat ng mga bagay, mga kapatid ko, ay huwag ninyong ipanumpa kahit ang langit, ni ang lupa, ni ang anumang ibang sumpa, kundi ang inyong oo ay maging oo at ang inyong hindi ay maging hindi, upang kayo'y huwag maghulog sa ilalim ng mga tol. Palad sa pagkakabasa, papuri sa Panginoon. Amen. Thank you, Lord. Ayan. Puri ng Panginoon sa pagkakabasa sa kanyang salita. Amen. Na kung saan ito yung patungkol dito sa binasa natin kanina. Ito ay pinagbabatang kung be steadfast and have patient habang tayo ay naghihintay sa dakilang araw ng Panginoon. So, ayan. Sabi nga kanina, di ba, na kung saan ay ito ay pagtitiis natin. Sabi niya dito, hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. So, ang isang halimbawa dito ay kung paano na ang buhay ni Job o mga patriarka at na kung saan ay mga propeta na nagsalita sa pangalan ng Panginoon na buong tiyaga din silang naghintay. Alam natin na yung pangako kay Abraham ay umabot ng mahabang panahon bago iyon na nagkaroon ng katuparan. Gayon din naman ganun din naman sabi nga rito ang yung magsasaka, di ba? Na kung saan ang isang magsasaka ay naghihintay yan. Pagtanim niyan, di ba, una lilinisin pa yung bukid, may mga proseso, no? Tapos pag nagtanim yan, maghihintay pa yan. So buong tiyaga niyang hihintayin yung pagsibol ng kanyang tinanim at yan ay kanyang lalagyan ng pataba, yung kanyang aayusin ito, yung ilalayo sa mga insekto, no? Yung ano bang tawag doon? Pesticide, no? Lalagyan ng pesticide yun upang maging maayos ito hanggang sa ito ay magbunga at anihin. So napakahaba ng panahon ng paghihintay ng isang magsasaka. So ganun din tayo na sa atin, tayo habang nandirito, bakit nga ba ito ipinauuna sa atin ng Panginoon, sapagkat ipinapaalam niya sa atin na yung paghihintay natin kailangan maging matyaga tayo. At habang tayo ay naghihintay, maging matatag tayo sa paghihintay natin sa pagdating ng Panginoon. Sabi nga sa buong tiyaga, no? Buong tiyaga. At maging si Job, no, nagtiis siya ng hirap. Siya ay na-tempte na umabot siya ng pagsubok na hindi naman ito dahil sa kanyang kasalanan, kundi ito ay pagsubok na pinagdaanan niya dahil siya ay tinesting sa pamamagitan ng kanyang mga paghihirap, namatayan siya ng anak, nawala ang kanyang anak, kanyang buong kabuhayan, at nagkaroon pa siya ng sakit. So, yung video na pinasa ko sa inyo, it's about Job. So, bakit? Kasi ito,
ang ano ko nga doon there is a storm coming. Ibig sabihin, meron talagang mga pagsubok na darating sa buhay natin. Hindi dahil tayo ay isa ng mananampalataya, hindi dahil tayo ay matuwid at tagasunod na ni Kristo, ay hindi tayo daranas nun. Even Job, sabi doon, siya ay matuwid na tao, siya ay may takot sa Diyos, na kung saan ay, alam kong nabasa niyo na ito, na kung saan ay palagi niyang hinihingi o naghahandog ng kapatawaran sa Panginoon, yes, no? Para sa kanyang mga anak, pag nagkakaroon ng kasiyahan, at upang hindi sila magkasala. But, nangyari na siya pa rin ay dumanas ng pagsubok at hindi ito madali, no? Hindi madali yung kanyang pinagdaraanan. Una, ang kanyang mga anak na wala lahat at ang kanyang buong kabuhayan na kung saan siya ang pinakamayaman sa lugar nila. At sumunod naman dito ay yung kanyang sakit. Nagkaroon siya ng bukol. Siguro naranasan niyo na magkaroon ng pigsa. Nagkaroon na ba, no? Isa lang, di ba? Isa lang yun, masakit na. Siya buo, mula ulo hanggang paa. So, pag nangangati yun, ang ginagawa niya, kumukuha siya yung bubog, yun ang pinangkakamot niya. So, ganun talaga ang ano niya. Pero, isa pang naging ano niya doon, ay yung asawa niya. Ang sabi sa kanya ng asawa niya, sumpain mo ng Panginoon mo nang mamatay ka na. Yung masakit doon, di ba? So, itong mga, in spite of those things na naranasan ni Job, siya ay naging matatag pa din. At sabi niya nga, hubad siya. Ang sabi niya dun sa asawa niya, na kung saan ay sasambahin lang ba natin ang Panginoon dun sa time na maayos tayo or ano, di ba? No, ibig sabihin, masagana tayo, di ba? Yun lang ba ang pagsamba natin? Sa pagdating ba sa mga ganong pagkakataon, hindi na ba tayo sasamba? So, ano tinuturo sa atin dun ng Panginoon na even dun sa darkest hour in our life, sakit man yan, sitwasyon man yan, ay kailangan natin sumamba pa rin sa Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. Yun ang itinuturo sa atin ng Panginoon sapagkat yun ang nararapat. Kasi bakit? Ang Panginoon ay tapat sa kanyang pangako. Si Job, kahit na dumanas siya ng ganun kahabang kanyang pinagdaanan, may mga tanong siya, may mga ano pa rin siya, pero ni-restore ng Panginoon yung mga nawala sa kanya. Na double portion pa. At kung saan ay tayo din, kung buong tiyaga tayo maghihintay sa ano ng Panginoon. Sabi nga dito sa una nating pagbabasa, no? Na kung saan yung taga nakalimutan ko ang tawag dito sa blacksmith sa Tagalog, yung taga ng bakal, no? Buong tiyaga niya itong pinupugpok, pinapalambot yung bakal sa nagbabagong apoy, tapos para hubugin ito. Ganon din tayo. Kung nagdadaan tayo sa mga pagsubok, hinuhubog tayo ng Panginoon. Hinuhubog tayo upang tayo maging matatag. Hindi tayo pahinain. Kaya kung ano man yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan, Lord, tulungan niyo po ako. Tulungan niyo ako maging matatag. Aminin natin sa Panginoon na hindi natin to kaya. Yes. Maging mapagpakumbaba tayo sa Panginoon. At lagi tayong humingi ng tulong sa Kanya. Bibigyan niya tayo ng kalakasan. Sabi nga niya sa Kanyang salita, bibigyan niya tayo ng way of escape to temptation, no? Na ang mga temptation na yan ay mapapagtagumpayan natin. Bibigyan niya tayo ng kaparaanan, ng lakas upang mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok na dumarating sa ating buhay. At ito nga, sabi dito, huwag manunumpa, di ba? Sabi niya dito, sabi muna niya rito sa talagang napakabuti at tunay na mahabagin ang Panginoon. Tunay nga, no? At sabi niya sa 12, higit sa lahat, mga kapatid, huwag kayong manunumpa, huwag ninyong sasaksi ko ang langit o ang lupa, o ang ano paman, sapat nang sabihin ninyo ang oo, kung oo at hindi kung hindi, upang hindi kayo hatulan ng Diyos. So, huwag natin gawing para paniwalaan lang ng tao, yung ginagawa ng iba, di ba? O saksi ko ang langit, di ba? Mga ganun, para lang paniwalaan. O, mamatay man ako, mga ganun, di ba? Mga ganun, para lang paniwalaan ng ano eh. O, tangin mo na ako, babayaran kita, mamatay man ako, mamatay man yung kapitbahay namin. Mga ganun, di ba? So, yun. Hindi yun inaalaw sa atin ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa atin, oo kung oo, hindi kung hindi. Kasi kung may higit pa ron, ay yun ay hindi na
kaaya-aya. Yun ay hahatulan na tayo tungkol doon. At bakit itong ano na ito ay itong paghahanda na ito ay binibigay sa atin ng Panginoon? Ito yung kanyang dahil sa kanyang pagdating. Ibig sabihin, tayo ay pinaghahanda ng Panginoon, pinatitibay ang ating loob. Sabi nga dito, dapat din kayong maging matyaga, tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Yes, amen. Yun ang reason kung bakit tayo ay lalong pinatatatag ng Panginoon. Yung mga ating dinaraanan, tandaan natin na meron pang masigit na darating. Amen. Totoo Ibig yan. sabihin, para tayong sundalo, tinitrain tayo. So itong ano na ito ay training ground natin na kung saan ay kapag tayo ay nakapanagumpay dito sa mga harapin natin, sa lahat ng ating mga dinaranas, ay tayo ay masarap yung pinapupurihan ka mismo ng Panginoon, di ba? Sabi nga, good and faithful servant. Di ba? Yun ang maririnig mo sa Panginoon. And yung ating hinihintay, yung ating reward. So may reward tayo. Hindi lang basta yung pagtsatsaga natin, kundi may reward. Yung puputungan ka ng corona, di ba tayo? Ano natin puputungan ka pa ng corona, di ba? So, Dami nun. yung na yun, yung mga pagtsatsaga natin, merong kapalit, may kaakibat. Pero kailangan natin maging matatag sa ating pananampalataya. At kailangan natin maging matatag sa mga pagsubok natin upang, sabi nga, ang magiging matatag hanggang wakas ay siyang maliligtas. Yes. Upang tayo ay makaharap sa anak ng tao. So, who is the Son of Man? Is Jesus Christ. Na kapag dumating siya, confident tayo na humarap sa Kanya. Na tayo ay nagawa natin kung ano yung pinagagawa niya at naging matatag tayo. At kahit na nga, even yung mga apostles, ay hindi po maganda ang kanilang pagdaanan. Sila po ay karamihan pinagutan, ay yung iba sa kanila pinagutan ng ulo, at sila ay namatay ng ipinako sa krus ng patiwarik, at yung mga binato hanggang sa mamatay. So si John lang ang naging ang kamatayan niya ay yung kanyang na lang doon sa island kasi siya yung nagsulat ng Revelation. So may purpose kung bakit nanatili siya doon sa island ng Patmos. So kasi siya yung nagsulat ng Revelation o yung pahayag, yung huling pahina ng Bible natin. So pero hindi naging maganda rin. Even siya, dumanas din siya ng mga persecution. So ibig sabihin, hindi tayo exempted doon. So bakit pinapaalam ng Panginoon lahat ng bagay na yun? Kasi nga, inihahanda niya tayo na itong mga bagay na ito, darating sa atin to. Darating yan. Hindi totoo na, ay, kala ko ba Kristiyano ka na, ba't ka may sakit? So paano mo sasagutin yung mga bagay na yun? Paano mo sasagutin? Pagsubok ni Lord yun eh. Sabi ng mga kanong kaya mo. Diba? Kasi ganito yan eh. Alam mo yung mga, lalo na yung, hindi ko alam kung nakaranas sa kayo ng pambuli. About Masakit faith. yun, oh, bully. Maraming beses. Meron gano'n eh. Oh. Kristiyano ka, Hirap yun. ba't ganyan ka, ba't may sakit ka, ba't naghihirap ka, ba't wala kang pera? Yun na yung problema dun eh, di ba? Pero paano natin harapin yung mga bagay na yun? Paano natin sila sasagutin with care and pag malaki natin na may Panginoon talaga tayo sa buhay natin. Diba? Paano ba natin gagawin? Ako kasi ako tumatahimik lang ako pag ganun may nambubuli. Pero minsan, nakakapagsalita din ako ng hindi maganda pero hindi tama yun. Kasi kailangan manatili tayo sa kaanyuan kung anong kaanyuan ng Diyos. Dapat ganun tayo, mapagpakumbaba tayo lagi. Laging yun ang baon natin, yung pagpapakumbaba na yun. Mahaba yung pasyensya natin. Kung ano yung mga nangyayari, hindi natin dapat palakihin. Yun, pagpapakumbaba sa akin. Yun ang number one dapat na pinagawa dito. Dapat naiintindihan mo siya. Hindi ka dapat pumapatol sa mundo. Kasi yun, ang ano lang doon. So, kapag merong mga ganong atake, kailangan alam natin, confident tayo doon. Na tayo bilang isang Kristiyano ay hindi dumaraan sa mga ganong yung
haya-hayang buhay mo, hindi ganon. Hindi So, nila alam yun. kung may mga nangangaral naman ganon, that is a prosperity gospel. Yes. Hindi yun ang tunay na gospel. Even Jesus Christ, sabi nga niya, di ba, kung siya nga, wala siyang tirahan, di ba? Di ba? Yung mga, may mga tirahan, pero siya wala, di ba? Mga, asong gubat, di ba? And also, yung sa, nakita natin na hindi rin naging yung kanyang, dahil minsan natutulog lang sila sa mga bundok, sa kung saan sila matapos yung kanilang mission, di ba? Yung kanyang ministeryo, lahat yon ay hindi nakita natin na may pleasure. Kung tutuusin, Panginoon siya, no? But ako, di ba, may mag-aarang yung bahay, di ba? Pero Pwedeng gawin ng Lord pero hindi niya pinakita yung ganon. So, tayo din, huwag natin ikahiya yung mahirap lang ako eh. Totoo po yun. Kristyano ka, mahirap ka. Totoo yun. Yes. Kasi hindi ito lang ang sagot dyan. Isa lang. Hindi ito ang tunay naming tirahan. Salamat. Nandun. Salamat. Ito ay pansamantala lang. Yes. Pagdating sa langit, mayaman kami. Yes, amen. Ayun lang yung sagot ko. Yan. Simple lang. So, kaya kung ano man yung lating pinagdaraanan dito, temporary to. Hindi ito. Ito lahat mawawasak to. Yes, amen. Maaari ikaw na masaya ka, marami kang pera, nambubuli ka sa akin ngayon, pero ang tanong ko sa'yo, pag nandun ka na kaya sa impyerno, makaano ka na. Pero, you pray for them. Yes. No? Na kahit na nga, batuhin tayo ng ganon, no? Patuloy pa rin natin ang tinapay. Pray for them also. Pray na lang, pray. Kasi bakit? Ang Diyos maawain. Yes, At hanggang sa mga panahon ngayon, yun ang dahilan kung bakit siya nagtitimpi at hindi pa siya dumarating. Sapagkat ang ibig niya ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan ang lahat ng tao. Dahil gusto niya makasama sa kanyang kaluwalhatian. Na kung saan ay yan ay nakasaad sa 2 Peter chapter 3 verse 9 na hindi pa niya tinutupad ang kanyang pagbabalik. Yun na lang yung pangako niyang hindi tinutupad. Sapagkat gusto nga niya. Kasama na rin yung ating kaanak dyan na hindi pa nakakakilala sa kanya. So, tayo, alam natin ligtas na tayo. Pero maraming tao na hindi pa nakakakilala sa kanya. At yun ang dahilan kung bakit hindi pa siya dumarating. And yun nga, nakakaranas tayo ng mga pambubuli, mga persecution. Pray for them. Pray for them. Sila yung kawawa talaga sila. Bakit? Kasi sila yung mapupunta sa impyerno. Totoo yan. Maging Sila ang Diyos ang naman, mapupunta diba? sa impyerno. Maging ang Diyos Pero naman sa 2 Timothy 3:11 to 12 ay talagang maraming persecution at maraming maraming persecution. na nangyari sa kanya. Yes. Kasi pag hindi natin naramdaman yun, Sister Ara, hindi tayo matatawag na ano tayo ng Panginoon. Kailangan maranasan natin lahat yun. Yes. Sa ano nga kanina, so hanggang kailan dapat magtiis? Ganon. So ang tanong dito, hanggang kailan ba tayo dapat magtiis? Sabi dito. So hanggang kailan na ba? Ako habang nabubuhay. So, Akin sa akin. So ang pagtitiis natin hanggang sa pagdating ng ating Panginoon. Yes. Naantay natin siya. Kasi bigla na lang siya, parang magdanakaw lang. So sabi dito, anong pag-uugali ang dapat nataglay ng isang mananampalataya? So ano ba dapat? Na tayo ay maging huwag magsisihan, huwag maghatulan, sapagkat meron tayong hukom. Sabi nga dito, huwag kayong hahatol. Diba? Tularan natin ang pagtitiis at pagtitiyaga. So yun yung dapat na maging natin, taglay natin sa ating sa ating buhay. So sabi dito, ano ang dapat tandaan ng isang mananampalataya? So ano nga ba yung dapat nating tandaan? Sabi nito, huwag tayong susumpa. Sabi sa verse 12, basahin ko ulit. Higit sa lahat, mga kapatid, huwag tayong susumpa sa pangalan ng langit o ng lupa o ng anong pamang bagay. Kung oo, at kung hindi ay hindi ang iyong sabihin. Kung hindi naman ay ang iyong sabihin para huwag kayong mahatulan. So yun, tandaan po natin yun huwag na natin gagawin yun. Kasi nakalakhan na natin yun, nakasanayan natin yun di ba? Kasi yun ang ng mga tao para paniwalaan lang, gagamitin pa minsan.
ang pangalan ng Panginoon. Eh, 'di ba? Sinabi nga, huwag gagamitin ng Panginoon sa walang kabulong bagay, 'di ba? So, yung pag-uugali na 'yon na kung saan ay tinuturo sa atin ng Panginoon, ito ay pagtitiis lang natin hanggang sa dumating ang ating Panginoon na tayo nga ay confident na makaharap sa anak ng tao. So, ang lahat ng paghihirap natin dito sa ibabaw ng mundo, may kapalit itong kaginhawaan kapag tayo ay nasa piling na ng ating Panginoon. Kaya kung ano man yung nararamdaman natin, nasasaktan man tayo, iyak lang natin. Amen. Kung tayo man ay nalulungkot, umawi tayo sa Panginoon. Tandaan po natin yan ha, kapag tayo po ay nalulungkot, tandaan nyo po, maiibsan po yung ating, magugulat kayo, bigla na lang parang iba na yung pakiramdam ko kasi po yan, ginagawa ko po yan. Ginagawa namin mag-asawa yan. Araw-araw, so nagkakaroon kami ng praise and worship dun sa bahay namin. So yan, ginagawa namin yan. Kahit na gaano kabigat yan, totoo lang kami, may mabigat kami problema ngayon, pero bahala ka na Panginoon. Yes. Bakit? Kasi Panginoon natin, mas malakas sa problema natin. Amen. Di ba? Hindi ko Totoo ba yan? yan. Totoo Hindi na natin malay mo bukas rapture na. No, totoo. Problemahin mo pa yan. Tama po yan. Problemahin mo pa yan. Magmukmuk ka ng magmukmuk dyan. Wala ka naman magagawa pero idalangin natin sa Panginoon yan. Ang lahat ng yan ay meron din namang solusyon lahat yan. At ang Panginoon din ang magbibigay sa atin ng kaparaanan, wisdom. At yun nga, bigay natin lahat sa Panginoon yun. Mag-pray, magbasa ng Bible, makinig ng mga ayun nga, yung mga sinishare ko sa inyong video, i-share nyo rin. At umawit sa Panginoon, umawit tayo, araw-araw, uwitin natin yon. Sa umaga, magpasalamat. Sa gabi, magpasalamat at humingi ng tawad kasi hindi natin alam kung tayo nagkasala o meron tayong kasalanang sinasadyaman o hindi, ipag-iingi natin ng tawad yun. So marami pong salamat sa araw na ito. Hingan ko po ng panalangin. Magko-closing prayer po tayo. Manalangin Sister Jane, tapos ako po yung magko-closing. So, next time si Sister Rosa naman. Nung nakaraan siya Ako kasi tama yun, Sige, para na closing prayer para Okay. Nagpapasalamat po kami sa araw na ito, sa aming matapos na pagbabible. Salamat po sa kay Sister Ara na nag-chat na magpupunta sa bahay ni Sister Flor. Salamat sa pamilya ko na nakaranas kami. Ano mga pagsubok ay laging nandiyan ang Panginoon. Yes, Salamat. Salamat sa buhay ko. Marami pong salamat o God sa araw na ito. Kami po yung samahan, Panginoon, sa journey namin o God. Turuan mo po kami maging matatag sa aming harapin sa buhay na ito. Bigyan niyo po kami ng malakas na pananampalataya, katatagan sa lahat ng aming pagsubok na pinagdaraanan. Ingatan niyo po ang bawat isa sa amin, ang aming puso, ang aming kaisipan. Hallelujah. Tulungan niyo po ang bawat isang pamilya na nare-represent namin, ang pamilya Mercado, ang pamilya ni Sister Jane, ang pamilya ni Sister Rosa, ang pamilya ni Sister Bioli, at ang pamilya ni Ate Pilar, Lord, at ang lahat po ng mga kaanak, Panginoon Diyos, O God. Hallelujah. Salamat po ng marami sa iyo, Panginoon, dahil alam namin ikaw po ang kumikilos sa buhay ng bawat isa. Kaya po sa pamamagitan ng iyong salita, palakasin niyo po kami, Panginoon, whatever circumstances na meron kami, Panginoon, at anuman po, Panginoon, ang mga alalahanin, Panginoon, ito po ay inilalagak namin sa iyo. Maging ang aming mga kawalan ng aming mga, kung ano man ang kawalan namin, Panginoon, mga pagkukulang at ang karamdaman, kung meron man, Panginoon, sa iyo po namin ito isinusuko lahat. And even si Ninang Flor, Panginoon, ang kalagayan niya, Panginoon, batid namin na sa kanyang kalagayan, Lord, na i-encounter ka niya, Panginoon. Lord, kung luluubin niyo pa po, Panginoon, makapagsalita siya, makatayo siya, Panginoon. Yes, O God. Hallelujah. Alam namin, Panginoon, na patuloy mo po siyang sinasamahan. Amen. At alam namin na sa sa kanyang pagtitiis, Panginoon, in due time, Lord, ipagkakaloob niyo rin yung katulad ng ibinigay niyo sa amin. Ang pagtitiis ng paghihintay ng isang magsasaka, gayon din ang pagtitiis ng isang blacksmith, Panginoon, na kung saan tinatyaga niya ito, Panginoon. Gayon din ay turuan niyo kaming maging matatag sa paghihintay sa iyo, Panginoon. Maging matatag sa pakikibaka sa mundong ito, Panginoon. Gayon din si Ninang, Lord. Alam namin in due time ay bibigyan mo po siya ng kalakasan pa, Panginoon, at magiging normal pa, Panginoon. Hallelujah. But your will be done, Lord, not ours, Lord. Yes, O God. O Diyos, na buhay, dakila at makapangyarihan sa lahat, pagpalain niyo po ang araw na ito, pagpalain niyo po ang tahanang ito, iligtas niyo po ang bawat isa, ang aming mga kaanak at mahal sa buhay, ang lahat ng aming gagawin, Panginoon, ay patuloy niyo po kaming turuan.
Sa iyo ang kapurihan, O Diyos, dakila at makapangyarihan sa lahat. In Jesus' mighty name we pray. Amen, Lord. Amen. Okay? Kanta muna Lord. tayo. Hininang tayo, hininang. Hininang lang